Sa radyo, dito ang takbuhan mo. Sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Sa radyo, handang tumulong sa'yo. Sa radyo, wanted. Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi. Totoong suguman ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban. Tunay na hindi ka iiwanan. Nakitupo sa Grand Bastard. Idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maaasahan. Hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad. Malapit, humagupit ang latino. Nilapit tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Banan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inindigin silin niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilog at di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, arawin mapukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Tiwali sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, god, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latino. Nilapit tulfo. Sir, Pinagpilitan niya ipang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig police, sabihin, state dalawa ang control. bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid, September 25. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanina. Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mahal na mahal po namin kayo sa amang sulok kayo ng mundo. Mabuhay kayo, mga bayani po kayo. Salamat po sa patuloy ninyong suporta sa amin at kami po palaging nasa likod ninyo. Magandang hapon dito sa Wanted sa Radyo. Okay? At super maganda talaga ang hapon. Super maganda kasi tingnan niyo po ito. Focus mo sa camera direct. Mainit eh. Actually malamig dito pero gusto ko lang magmayabang eh. Paki-focus yan. Kita niyo yan? Mga kapatid? Ito ay 24,000 pesos. Diba? Diba may kasabihan na kahit saan ka maglakad dyan, hindi ka makapulot ng 1,000. Oo naman. O hindi ka makapulot ng 500. Very rare. Pag pinag-uusapan yung bang Oo. sa hirap ng pera ngayon. Tama. Literal po, itong 24,000 napulot. Yes. Di ba? Napupulot po yung pera. Hindi yung kasabihan, kahit saan ka maglakad, di ka makapulot ng pera. Napupulot po, maraming pera napupulot sa kalye. Ito, isang patunay. Ang laking pera po ito. Yan napulot pero honest yung nakapulot. Exactly. Ang nakapulot ay isang Ulitin natin. Rewind. Ang nakapulot ay isang tricycle driver. Yes. Hanep. Palakpakan mo muna, Nins. Oo, palakpakan si muna Mr. natin. Eduardo Fernandez. Ayun, pakifocus po. Direct, si bayani natin. Pakifocus.
pati ikaw, Aldi, gusto ko i-focus. Yan. Gusto ko i-focus yan. Yan po ang ating bayani sa araw na ito. Siya po ang nagsoli ng 24,000 pesos na pinakita ko sa inyo kanina. Ibabalik na ngayon natin sa may-ari. Turn over na natin. Okay. Ang may-ari niya ay si Mr. Ricardo Cruz. Anong plate number names ni Mr. Fernandez? Ang plate number po, yung tricycle body number ay 141. Taga Bustos, Bulacan. Doon ata siya bumabiyahe. Sir Ricardo, bagong lahat, pakibilang lamang po yung pera ninyo. Yan ho ba ang laman ng inyong wallet? Opo. Ng inyong purse nung mawala? Opo, ito nga po. Binibilang ni Sir yung kanyang pera. Client, paano natin natuntun si Mr. Cruz? Tama po. Good afternoon po. Nagpunta po siya dito nung Friday. Narinig niya po yung panawagan natin, sir. Nanawagan kasi tayo. Okay. Alright. Kompleto na po yan. Opo. Okay. Bagong lahat. Tanungin naman natin si Mr. Fernandez. Bago magpasalamat si Mr. Cruz. Sir Eduardo, saan niyo po napulot yan? Sa loob po ng tricycle ko. Sa loob ng tricycle. Opo. So ibig sabihin na iwan niya? Opo. Okay. Nakita ko po nung pumarada ako. Buti na lang kayo po nakapulot kung pasahero. Opo. Buti po wala akong nasakay na iba bago ko nakita. Saan mo nakalagay yan? Sa upuan? Sa upuan po. Sa inupuan niya. Alright. So nung makita niyo po yung wallet, yung purse, binuksan niyo? Opo. Tinignan ko po kung kanina o anong laman. Nung makita niyo po na may lamang maraming pera, ano pong unang pumasok sa isipan niyo? Binalikan ko po agad eh. Yung pinaghatiran ko sa kanya, binalikan ko. Agad-agad, hindi na kayo nagdalawang isip? Hindi na po. Aba, talagang bayaning-bayani ang dating nitong si Sir. Alright. So, nung hindi niyo siya makita na, pumunta na kayo rito. Pero ang ibig sabihin, ano hong naramdaman niyo, nakita niyo na, wow, ang laking pera to. Sa loob ko po, kailangan ibalik sa may-ari. Ayan. Kasi, pag hindi po akin, hindi ko po pinag-iinteresan. Exactly. Matanong ko lamang po, magkano bang kinikita ng isang tricycle driver sa isang araw? Okay po, maganda na 400, ganun. Pag hindi po, yung ordinary po. Saan, mga 3 o 400, ganun po. Kita niya. Hindi ho ganun kalakihan ang kita ng mga tricycle driver kumpara sa mga taxi driver. At maghapon po ba yun, yung kita niyo? Opo, maghapon na po yan. Sa kabila niyan, hindi ho siya nagpadala sa tukso. Talagang pagkatao niya talaga ay very honest. Itong si Mr. Cruz. Ilan hong anak niyo, sir? 3 po. Ilan taon ho mga anak niyo? 20 po yung panganay, yung bunso 10. Okay. Nag-aaral ho sila lahat. Yung panganay po, nakatapos na po ng 2 years. Si Mrs. po? Anong trabaho? Nananahi po. Okay. Yung bunso, ilang taon po? 10 po. At nag-aaral din? Grade 5 po. Okay. Sige. Ito naman si Mr. Fernandez, si Mr. Cruz. Mr. Cruz, ano pong trabaho niyo, sir? Nag-aahente po ako ng mga printing supplies po. So, nung maiwan niyo po yung coin purse niyo sa tricycle, alam niyo po na sa tricycle niyo naiwan? Hindi ko po maala pa kung ganun po ang mangyayari ho sa tricycle. O. Hindi niyo alam na sa tricycle niyo naiwan? Hindi ko ho alam. Alright. So, nung malaman niyo na nawawala na po yung inyong coin purse at maraming lamang pera, ano pong pumasok sa isipan niyo? Basta po sabi ko sa Diyos, maaaring tumama naman ho yung makakapulot. God bless po ka ako. Kinabukasan, at mga Merkulis, may nakarinig na nga po ako sa inyong palatuntunan na meron ng araw po. Ina-announce namin. Okay, sir. Yung katabi nyo, yan po yung bayani natin. Paki-acknowledge lamang, sir. Nako. Napakalaking bagay yung binigay mo sa akin. Maraming salamat, Mr. Eduardo Fernandez, tricycle driver ng Bustos, Bulacan, Plaridel. Salamat po. Ayun. At sir, dahil dyan, sa inyo pong kabayanihan, meron pong regalo sa inyong ATC Healthcare Corporation. Pakilabas po nung 1,000. Pakita niyo po sa camera.
may gawa ng robust at ang pinakastig sa lahat, robust extreme means. Ano pang dagdag? 1,500 pesos worth ng ATC products yung dagdag. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy. Meron din Trenzy portable basket mula sa JNT Plasticware. Meron din po yan na Kumeya Red Crab Sotanghon. So good, so tanghon. Ayan. Okay. Alright. Kompleto na. Sige, kompleto na yan. Salamat po sa pagpunta, Mr. Fernandez at Mr. Cruz. Babalik po kayo dito next month na, no? Next month. Oo, kasi Next month, sa katapusan ng buwan, kasama po kayo sa batch, 58 na ba? 57 57 ang pala. Gawad 56 Katapatan. yung ngayong Friday. Mabibigyan po kayo ng medalya, plaque, at napakarami pang ibang regalo. So, mas maganda ho kung maisama niyo po yung inyong family dahil isa po itong special na event. At tinuturing po namin dito na napaka-special po na araw para sa Wanted sa radyo. Okay, sir? Kita-kita ho tayo Salamat next po. month sa katapusan ng Okay po. Thank buwan you next po. month. Okay, sir. Thank you. Thank you po. Salamat Thank you po, sir. Salamat po. At isagot ko na ito, Idol. Oo, ito naman, kakasoli lang ito. Ngayon lang ito, Klein, di ba? Ang laman naman din ng bag na yan ay 7,807. 7,000. Oo, 7,807 and Okay. mga IDs. Aha. Ang may-ari po niyan, kung nakikinig, si Sister Dina Ang. Oh, madre. Ayan, Oh. Sister Dina Ang. Kung nakikinig po kayo, Saan nakatira si Sister Dina Ang? ay walang nakalagay. Ito na, nakalagay. Ay, dyan. Number 10, Grant Street, Green Hills. Green SJMM yung order ng kanyang pagkamadre. Ayun, Okay. so isang Okay? none pala. At ang nagsoli niyan, Idol, na honest, ay si Mr. Donnie Perecho ng Dream and Joel taxi plate number AAH Naiwan 8277. sa taxi. Pakiklaim na lang po, Sister Dina Ang. Last week pa, nagkakawa na naman, nagkakaroon naman ng epidemya. Ito po yung epidemya na gusto po natin mangyari sa ating bansa. Epidemya ng katapatan na nagkakahawaan po ang mga kababayan natin, mga mami natin, nahawa po doon sa mga pagiging honest ng ating mga taxi driver, tricycle driver, UB Express driver, Grab driver. Diba? Yan ang dapat mahawaan tayong lahat. Yung pagiging honest. Okay. Alright, sige po. At syempre, punta na po tayo sa ating sumbong at aksyon. Sige, papasukin na natin all the way from Capi si Mr. Rolito de la Torre. Andito siya, Idol, para makausap yung kanyang misis para po magkabalikan na daw po sila kasi hindi na daw po talaga kaya kung mawawala o tuluyan ng mawawala yung kanilang relasyon ni misis. Okay. Magandang hapon po, Sir Rolito. Magandang hapon po, Sir Ma. Okay. Kasama niya yung kanyang anak at si Miss Joylene de la Torre. Magandang hapon po, Miss Joylene. Ito ba yung kahapon? Pinausap natin sila sa kabilang booth? Ito ba yon? Iba pa, pero nung Friday nagpunta siya na dito kaya lang bumalik siya. Hindi natin na-ere. Ay, Friday. Nung matagal, nung dalawang buwan, dalawang linggo nakaraan. Yung pumunta kami dito. Sa Itimbre daw pala to, Idol. Kaya pala hindi ko. Okay, sige. Si Mrs. de la Torre, magandang hapon po, ma'am. Hello sir, good afternoon po. Ma'am, andito po si Mr. de la Torre at gusto niya makiusap sa inyo. Sige, sir, kausapin niyo po si Mrs. Hello. Hello sir, sasabihin ko sa yung totoo sir, Friday lumipas siya. Hindi siya sa lumipas siya, sabi niya na-stranded siya ng Katiklan. Gabi ng hating gabi siya dumating ng terminal. Yun, nagkita kami ng Sunday ng Baliwag Terminal, siguro mga 8 or 9. Gusto niya sir isama ako pa uwi. Sabi ko, wala akong pamasahe pa uwi. Ngayon, naghahabulan, nagkakahiyaan na kami doon sa terminal ng Baliwag, sir. Okay, ma'am, sandali na, ma'am, sandali. Odette, pwede bang hanapan natin ng magandang signal si ma'am? Basag eh. Basag. Ma'am, pwede ba medyo move ko kayo, hanap kayo ng maganda-gandang area, baka kayo po nasa ilalim ng garahe o sa loob ng kwarto, baka pwede kayo lumabas. Kung nasa loob kayo ng bahay, baka pwedeng bumaba lang kayo ng konti. Di ba? Para magkaroon tayo magandang signal. Okay? Yan na? Okay na? Ma'am, sir, ma'am, si Sir Rolito muna makiusap. Sir Rolito, makiusap ka. Meron kang gustong sabihin. Hello, gang. Gusto ko na talaga umuwi ka, kaya bantayan mo yung mga bata.
Tapos ako na Eh, di ba magtatrabaho. sinabi ko naman sa'yo, sabi ko, December ako uuwi. Hindi, Diba? hindi ka nagtatrabaho. Sabi ng anak mo, may kasama ka niyang lalaki. Sabi niya, Lahat naman may kasamang lalaki. Kung sinong makausap, lalaki, may lalaki o pababae man. O, di ba? Kahit saan ka pumunta, lalaki o babae ang makakausap mo. o bakit ayaw mo sumama pa uwi? Eh, Di ba sabi ko sa'yo, December ako uwi kasi may promise ako sa bata na bibilhan ko ng bike. Ano ang ibibigay ko sa bata? Kung sasama ako sa iyo pa uwi, di ba pinag-usapan na natin? Okay, ma'am, Sabi ko, makabatin. Saan po kayo ngayon? alam mo sir, nagtatampo na ako sa asawa ko, umuwi na ako ng Mindanao. Hindi, saan po kayo, ma'am? Sa Pilipinas o nasa abroad po kayo ngayon? Sa Mindanao po ako ngayon, sir. Nasa Mindanao po kayo ngayon. Opo. At may nasa- trabaho- doon po sa lugar ng tatay ko. Opo, may trabaho po kayo dyan ngayon sa Mindanao? Babalik ako, sir, sa trabaho ko pag may ano ako. Hindi, sa ngayon, magpapahangin. ma'am, sandali lang po. Sa ngayon po may trabaho po kayo, wala? Wala na po, umalis na po ako, Okay, sir, sa trabaho. kung wala na po dahil kayong sa trabaho, kagagawa- kung wala na po kayong trabaho, ba't ayaw niyo pong bumalik na lang kay mister? At dito po yung anak niyo. Gusto niyo Sir. po makausap? Sige, anong pangalan ng anak niyo? Mark Joshua po. sir. Mark, gusto mo makiusap sa mama mo? Opo, Sige, liwan Mark. si mama. Ayaw umiiyak. Ayaw. Gusto ka na umuwi. Hindi, sir. Bakit? Hindi, Bakit sir. kagabi? Hindi, sir. Parinig mo na umiyak yung anak. Ito, ma'am, umiyak yung bata. Sige. Anak ko, sir, Sandali, umiiyak yan Ka- dahil sa kagawa ng tatay niya kahapon. Umiiyak siya dahil namimisuata kayo? Hindi, naghahabol sa iyo. Hindi ma'am, isang linggo kasi, sir, kasama ko yung anak ko. Nung una nang pumunta yung anak ko dyan sa TV5. Naghahabol sa iyo. Kinuha ako sa kanya. Naghahabol sa iyo kahapon, kaso lang hindi mo liningon. Sa akin, sir, eh. Bakit kahapon nagkita kayo? Opo, ay dalhin ko siya po, sir, pauwi. Okay, so hinahabol niya yung nanay niya nitong bata? Oo. Ayaw. Ayaw mapapigil. Talagang Ganito, sir. Ganito, namiglas sir, siya. Ayaw man lang liningon yung bata. Na So hinawakan siya ng bata, pumipiglas si misis. pumipiglas, oo. Ayaw niya hawakan yung bata. Ayaw niyan. Ay, ma'am, ba't gano'n? Anak niyo po, tinatabla niyo? Hindi, sir, hindi ganito, sir, sa umpisa, ha? Kinausap ko yung bata, maayos naman. Kinakampihan ako ng bata. Ayaw akong bitawan ng mister ko. Kinagat siya ng anak ko sa kamay dahil ayaw ako bitawan. At nga niyaya na siya ng bata, pauwi. Kaya nga, ginagawa ko yun. Kaya sasama ka na namin. Nangako ko sa dalawang anak natin doon na dadalhin kita. Hindi ko naman pinangako. Sinabi ko lang Sandali, sa'yo, sir. kung papayagan Mapapaiksi tayo. ako, uuwi Mapapaiksi ako. tayo. Pero direct, huwag mong pakita yung bata. Kausapin ko yung bata. Mark, totoo ba kinagat mo si papa mo? Sir, kinagat ka niya? Kinagat niya ako dahil pinipigilan ko nga tumakbo yung nanay niya. Sinasama yun ko nga na. pala eh. Sinasama ko na siya pa. Sasama ko siya pa uwi. Okay. So, si Mrs. mukhang ayaw na po makipagbalikan sa inyo. Parang ayaw na po yata sabi niya sa akin. Kung ayaw na pong makipagbalikan, wala ho tayong magagawa. Hindi po natin pwedeng pilitin. Hanggang pakiusap lang po magagawa natin ninyo. Kaya nga po sana papayagan ko makapagsalita yung anak ninyo. Baka mahabag itong si Mrs. sa kanyang anak at makipagbalikan. Pero si anak po ayaw ata rin na kausapin yung nanay. In fact, kinagat pa nga raw yung kamay nyo. Mukhang ayaw din ng bata na magkabalikan kayo. Itong bata. Ilang taong po itong bata? 5 po. Kasi po, sir, hindi yung po siya yung utang namin doon para yung nangutang ako para mag-abroad siya. Tapos iiwan niya sa akin yon. Saan ako kukuha ng... Umutang ka para makapag-abroad siya saan sana? Doon sana sa Kuwait. At saka, Right. Pero hindi niya itinuloy. Hindi niya itinuloy po. Bakit hindi niya itinuloy? Ay, magtatrabaho na lang po siya dito. Saan daw? Sabi ko, hindi ka naman nagtatrabaho. Saan po siya nagtatrabaho daw? Doon daw sa, Bulacan. Laridel. Pero sabi niya po nasa Mindanao siya. Sa Mindanao siya. Pero kahapon lang. Andito siya. Anong oras? Mga agahon, mga 8 o'clock siguro. Maliban na lang kung nag-aeroplano siya. Pero kung siya ay nagbarko, wala pa siya sa Mindanao ngayon. Wala pa nga. Sabi niya, nagbarko daw siya. Sabi ko, saan ka na ngayon? Andito na sa Mindanao. Sabi ko, ba't ang dali naman? Saan po sa Mindanao? Hindi ko po alam yung lugar ng tatay niya. Kasi wala akong alam na anong oras po kayo kahapon ng hiwalay? Mga 8:30 na siguro, sir. Ng gabi? Hindi, ng umaga. Kasi magdamag ako naghintay sa kanya sa wala namang atang papuntang Mindanao na
less than 24 hours. Ayaw na pong sagutin. So sir, wala tayong magawa. Ayaw na pong makipagbalikan sa inyo. Ay, yung utang namin, sir. Iwan. Ayaw na nga po niya. Baka nga totoo po yung iniisip ninyo na meron na po siya ibang lalaki. So you have to accept that. Diba? At sa tingin ko po mukhang wala rin ho siyang pagmamahal sa kanyang anak. Maswerte nga po kayo. Iniiwan niya po yung anak niya sa inyo. Ang iba niyan, kukunin niya yung bata. Tapos maiwan ka mag-isa. Ito ngayon, iniiwan niya kayong dalawa. Yung tatlo kami po. Iniiwan niya kayong tatlo. May dalawa pa doon sa probinsya po, sir. O kaya nga, di ba, kung tutusin, pabor po sa inyo yan. Okay. Hayaan mo na siyang lumayas. At least nasa iyo yung mga bata. Sige. Nag-guess nyo, sir? Ngayon sabi mo yung utang, hayaan mo na kunyari yung utang na lang, yun ang para ipinalit mo na lang doon sa mga bata. Para makuha mo yung mga bata, binigyan mo siya ng pera. Ay, sige na po. Hindi kanya guguluhin. Ayun na lang po, tatanggapin ko na lang. Tanggapin mo na lang po, sir. Na ayon niya sa iyo, maaaring nga totoo yung iniisip mo na meron siya iba. Yung pera na yun, hayaan mo na lang yun. Sabihin mo, kumbaga parang, sige, binigay ko na lang sa iyo, kapalit ng wag mo na akong guluhin, akin na yung tumang anak. Di ba, sir? Po. Ayun na lang. Regalo mo na lang sa kanya yun. Kapalit ng, di ba? Hindi kanya guguluhin sa iyong mga bata. Maghanap ka na lang po ng iba pang mapapangsaot, bata ka pa. Ay importante, nasa iyong 3 bata. Ilang bata? 3 po. Oh, di ba? Sige po, okay na po. Sabihin mo, masaya ka, sabihin mo. Masaya po ako. Ayan. Nakikinig siya ngayon. Salamat po, sir. Manawagan ka ngayon kay Mrs. Sabihin mo, nakikinig po sa atin ngayon. Sige. Sabihin mo, masaya ka ngayon. Nakikinig siya, nakamonitor. Sige. Ging, masaya ako ngayon sa narinig kong sinabi mo. Huwag mo nang guluhin kami. Yung mga anak natin, huwag ka nang mag-text. Ganyan yung decision mo. Okay. Tinatanggap mo na. Tanggap na namin na mawala ka sa amin. Basta? Andito yung mga anak ko. Ayun. Okay. Good answer. Good statement. Sige po. Salamat po, Sir Rulito. Salamat Good din luck po. Mabuhay ho kayo, sir. Salamat din po. Thank you. O, diba nakangiti siya? Ganun dapat. Sige. Okay. Okay, ano isingit ulit natin itong isa? Odette, wag na munang NBI. Ayoko muna ng NBI. Wala muna tayong tatawagan sa NBI. Kasi, alam mo, lately, ang dami nakarating na sa akin, simula nung nagka-problema sa NBI na yung sa hotel, sa Timog, ang dami mga nagme-message, nagpi-PM, nagrereklamo daw sila sa NBI, pero hanggang ngayon, wala pa rin daw nangyayari sa kaso, hindi pa rin daw nasampa ng kaso. Although, nabalitaan nila na pinasapinan na raw yung mga suspect na inireklamo nila. Pero hanggang doon lang. Okay. Ngayon, pag meron tayong ilalapit sa NBI, isasabpina to ng NBI. Kung itong nasabpina, Fernando po, mabilis bumunot. Alam mo na ibig sabihin, alam na ng mga listeners natin, mabilis bumunot. Sinalo yung bala. Ibang klaseng pagbunot. Sinalo yung bala. Pinauwi. Kawawa si complainant. Oo nga. Paasa lang. Hindi naman po lahat, pero marami po dyan sa NBI na kapag kayo po ay nagreklamo sa kanila, di ba? Hindi ho agad sinasampa yung reklamo, hindi tulad ng mga pulis na agad-agad sinasampa sa piskalya. Sa NBI po, ipatatawag muna at kakausapin muna yung nireklamo ninyo. At ang mag-uusap, yung NBI at yung nireklamo sa isang kwarto na hindi kayo kasama. Who knows ano po napag-usapan sa kwarto? Parang hindi transparent. Kumpara exactly. Sa, at least police. Kaya nga from now on, Odette, PNP na lang tayo. Mabuti pa sa PNP. So CIDG na lang CIDG siguro kasi pwedeng ilapit. Kasama tayo, makikita natin na talaga isasampa yung kaso agad-agad sa piskalya. Wala na pang mga sabpina-sabpina. Yan dahil kay Labin. Salamat kay Director ng tawag mo kay Labin. Salamat kay Attorney, ano ba first name ni Labin? Salamat kay Attorney Ferdinand Labin. Mula ngayon, hindi na kami mag-refer ng kaso sa NBI muna dahil alam na namin yung style ng iba sa inyo dyan. At ikaw mismo, Attorney Labin, nagparamdam sa amin ng estilo nyo pala, sabpina ng sabpina. Dahil karapatan daw ng mga tauhan ninyo na magsabpina. Yun. Dahil kay Attorney Labin, hindi na muna tayo mag-refer sa NBI. Pero kung wala na siguro si Attorney Labin sa NBI at nag-resign na yan o nag-retire na si Labin sa NBI, then that's the time
pwede na tayo mag-refer sa NBI. Odette, seryoso ako, no? Hanggat nandyan sila Vin sa NBI, hindi tayo mag-refer sa NBI, PNP tayo. Ano? Noted. Hindi na tayo tatawag sa NBI. Hanggat nandyan sila Vin. Pag wala na sila Vin, then okay. Sige. So sige, public awareness lang po ito mga kapatid. Makinig kayo. Andito si Lawrence Araque at JM Marasigan et al. Para ireklamo kasi sila idol ay... Kasi alam mo bakit ayoko? Oo. Ayoko mag-refer sa NBI. Pag nandyan sila Vin, kikita pa yung NBI eh. Pagkakitaan pa. I'm not saying na sila Vin to. Kasi yung estilo na isasabi na yung inireklamo. Iba kasi ang proseso Pagkakakitaan po yung mga complainant. Siyempre, yung complainant, pag pumunta sa kanila, kinuha yung complaint and then pauwiin and then isasabi na yung inireklamo. So sa halip na mapabilis, napapatagal tuloy at may mga Hindi nangyayari yan. pa. Hindi yan. Kikita pa ang NBI ng di oras. Diba? Gets. In some cases, kumita na siya dun sa complainant, sa inireklamo, kikita pa sa complainant. Kasi sabi ng NBI, okay, nakita ko mo kami labang ka rito bata, sige, sasampa ko na. Paano naman kami sa NBI? Hindi nga, totoo po yan. Yung sabina na yan, bullshit yung sabina na yan. That's really a stupid shit. Totoo yan. Bakit mo pa kasi isasabina yung inireklamo? Ba't hindi mo na isampa sa piskalya? Yung palusot, we have to evaluate my ass. Tingnan mo yung pulis, agad-agad sinasampa. Direct filing na agad. Kompleto ka na sa ebidensya, nandiyan na yung complainant, nandiyan na yung mga ebidensya, dala-dala ng complainant. Ba't hindi pa isasampa? Bakit kailangan pa evaluate? Anong reason? Ang reason dahil gusto niyong pagpipirahan. Kaya mula ngayon, ayaw natin kumita ang NBI sa mga complainant natin. Hindi naman lahat. Ayaw kong pagkakitaan ng NBI ang mga complainant natin. Kung gusto niyong kumita, mga taga-NBI, doon po sa labas. Hindi po sa mga complainant na wanted sa radyo. Period. Okay, sige. Okay, so kaya sila dito, idol, parang reklamo yung nanloko sa kanila dahil sila po ay mga nabiktima nga ng isang manluloko na kanilang kaibigan pa na nakuhanan sila ng malaking halaga para daw makapag-abroad. Nako po, sige po. Sir Lawrence at saka Sir JM. Opo, magandang po. Sir, kami po ay dumudulog dito po sa inyong programa. Naniniwala po kami na marami pong tumatangkilik sa inyong programa. Ito sir, po. baka rin malawat, diretso na natin. Opo. Mr. Charlie Brahar Jr., magandang hapon po Sir Charlie. Sir Charlie, ito na ho ba? Yes po, sir. Sir, ito po, kausapin niyo po kayo Sir Lawrence. Sige, Apo. kausapin mo. Hello, Charlie. Hello. Kami Hello ngayon po, ay sir. nandito sa TV5. Lumapit na kami dito sa programa dahil hindi ka nga nakikipag-coordinate sa amin. So yung amount nag-usap na rin po kayo ng ano ko. pero hindi ka nakikipag-usap sa amin ng ayos. Nagwo-worry kami kasi hawak mo yung passport namin, nandyan ka sa Abu Dhabi. And yung amount na pinag-uusapan po, kasi... GM. Di ba po, kaya din po nung pinangako ko sa inyo, kinausap ko yung asawa nito. So, October 5 na po. Ano ba yung maano namin sa October 5? Uuwi ka ba dito sa Pilipinas? May ipipresent po ba yung visa, ticket? Yung document para makaalis din po tayo sabay-sabay. OFW ba ito ngayon si Charlie? Opo. Nako Charlie, yari ka. Opo, sir. Nako, pwede kitang ipadampot dyan o ipaband na OFW ka pala. Ito, kukontakin lang po namin yung OFW, yung OWA at saka yung POA na madali kang mahuli dyan. Aba, ayusin mo na itong problema mo, Charlie. Ako nang sasabi sa'yo. So, kailan mo ayusin to? Sir, sa October 5 nga po, sir, gaya po ng pangako. October 5. Sir, yan lang din po yung lagi niyang sinasabi sa amin. Ako po, February niya pa ako pinangukuhan eh. Tapos na-delayed, lahat po na-delayed. kami ngayon, pinag-resign niya na sa trabaho. Lahat po. Anong pangako niya sa Na, I think, baka kakaalis po kami. Papuntang abroad. Opo. Diyan din po sa same company na sinasabi niya. Tapos nagpadala ka ng pera sa kanya. Bakit ho sa kanya kayo nagpadala, hindi na lang po sa agency dito? Wala ho ba kayong agency? Direct po siya, sir. Dahil Direct sir, daw siya. ako personally, kumpare ko po siya. Kumpare pa man din. Naniniwala po ako sa kanya. Opo, sir. Kaso ganito po, hanggang ngayon, nandito pa rin po. Nako, Charlie. Actually po, sir, ngayon po ang flight na ipinangako niya sa amin pero hindi po siya sumipot. Kulang pa po ito, Hello po, marami sir. po kami. Hello, Charlie. Marami pa pala. Nako, baka mabugbog ka dyan sa kung saan ka ngayon. Mananawagan na. Marami ho kaming listeners at viewers na mga OFW. Papanawagan ko lang po yung mga OFW dyan. Baka bugbugin ka.
Hindi ako nagbibiro. Sir, ganito nga po yung, sir. Ha? Rafi. Ibigay nyo Nga lang po, yung exact napangako location ko nito, po. pangalang kumpanya. October 5 po. Bubugbugin to ng mga kapwa. Ayun din po ang gusto kong i-clear sa kanya kung anong company ba talaga yung pinagtatrabahuhan niya. Marami po kasing nagsasabi na National Drilling Company, tapos may narinig din po kami na Gascore. So hindi po namin talaga, dahil wala Ano rang posisyon niya doon sa mga kumpanyang binabanggit niya? Safety officer daw po, sir. Supervisor, totoo ba yun, Charlie? Yes po, sir. Kaya po ng pangako ko, sir, doon po sa October 5 po, ayusin ko po ito, sir. Pero, Napag-usapan Ano namin mangyari sa namin October po 5? Ibabalik mo yung pera o magpapakita ka? Magpapakita po ako sa dala ko po yung ticket nila sa yung visa po. So pupunta ka rito sa October 5, dala mo ng visa at Yes, saka po. ticket. Yes, po. Paano kung hindi nangyari Yes, po. yan sa October 5, wala ka rito? Yes. Anong kondisyon? Ang condition po, sir, sige po, ano pong gagawin niyo po, sige po gawin niyo po. Pero po sa napangako ko po sa October 5, pupunta po ako dyan. Pupunta October 5. Saan ka pupunta? Saan Yes, banda po. rito? Magkikita daw po kami sa MOA po, 10 o'clock. Bakit sa MOA? Bakit hindi na sa isang opisina? Actually, Okay. yun na Ayun po po siguro yung, yung chance usapan po natin since namin. nandito na po tayo. Maganda pong dito na po para Ano kaya, dyan Mr. na lang Charlie, po. sa TV5? Kasi kung hindi, yung TV5 mukha na mo lang ipapaskil namin sa TV, sa radyo, sa FB, para magiging wanted ka. Lilit Maganda ang mundo mo. Ha? Sa October 5 po, sir, kahit dyan na lang po kami O, dito sa TV5, October 5. Sige, Yes tama. po. October 5, TV5. Anong oras? Yes po. Anong oras po? 5 din. Kayo po, ano po? Ginagawa na lang po, katatawanan ano nila. po pwede po? October 5, TV5, 5 daw. Oh. Hindi sir, seryoso na lang po. Ang programa po Seryoso namin is 2 to 4. Alas 2 po. Pwede. October 5. Pwede po alas 2, sir. Client, ano bang araw yung October 5? Pakitin sa kalendaryo. Thursday. Thursday. Sa Webes po, Thursday ano? po. October 5. Opo. Sige, abangan po namin kayo rito, sir. Opo, sir. Ito po mangyari, sir, ha? Sir. Okay, good. Thank you. Kapag hindi po kayo sumipo sa October 5, ipopost po namin sa FB yung mukha ninyo at saka sa aksyon sa tanghali at sasabihin namin na manloloko ka. Pero kapag kayo po'y tumupad, Sige po, sir. pero sir, kapag kayo po'y tumupad, I promise you, I give you my word, hindi ko po ipoposto sa FB. Tatablayin ko Okay po. po, sir. Okay, sir? Promise Deal? din po, tutupad po ako. Promise. Okay, sige. Good. Salamat, sir, Sir Charlie. Salamat din po, sir Thank Rafi. you. Okay. Sige po, October 5, dito tayo magkita-kita. okay po. Marami pong salamat, sir. Pag hindi Salamat po siya sumipot, nako, At least may patutunguhan po yung aming mapapahiya paghihirap. to. Mapapahiya to. Pero mukhang tutuparin naman siguro niya. Sir, Sana ganyan nga kasi po. yan, magsalita eh. Hindi, pero Iba na po ngayon. Kaya nga, Yes sir, po, sa, iba sa na. ngayon po, mag-ready kayo ng mga picture niya. Meron mga picture Meron niya. Yes, ready na po lahat po ng Right. evidence po namin Pero po. pagbigyan po muna natin siya. Pagdating po ng October 5, wala siya, i-post natin. Yes, Tatawagan ko po yung POA, tatawagan ko po yung OWA. Matitrace po siya kung saan siya. Opo. Mananawagan tayo doon sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Baka bugbugin siya ng mga Pilipino doon. Okay? Salamat po ng marami Yeah, po. idol. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Bittergo na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract banaba at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo. At sa mga kaibigan naman po natin na mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang sa 0917-562
3333 para po sa karagdagang impormasyon. At mga kumare, sa trabaho mahirap kalaban ng pagod, puyat at stress, lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto sa paligid mo. Ang sekreto mag-Robust Energy Capsule, ito po ay may energy boost formula na mula po sa Turin, ginseng, sodium ascorbate at kasabay po ng tamang diet at exercise. Wala po itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. At ang mga kapatid, ang Organic Acai Berry naman po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:41 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increase, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mapibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:42 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nagsampa na ng ethics complaint si dating Customs Chief Nicanor Faeldon laban kay Senador Antonio Trillanes IV. Ito ay dahil sa malisyosong paratang ng senador sa akusasyon na siya umano ang nasa likod ng nawawalang 6.4 billion peso drug shipment sa customs. Iginiit ni Faeldon na dapat masuspinde o masibak sa tungkulin si Trillanes dahil sa improper conduct, abuse of rights and privilege at serious misconduct. Ayon kay Faeldon, unethical, unparliamentary at improper conduct ang pagpapahiya sa kanya sa pagdinig ng Senado. Nakakulong si Faeldon sa Senado dahil sa pagtanggi nitong magsalita sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa drug shipment mula sa China. Sa ibang balita, nagsampa ng multiple criminal charges si dating Negros Oriental Representative Jacinto Aparas laban kay Senador Risa Hontiveros sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito sa pag-screenshot at paglalabas sa kanilang palitan ng text messages ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre at pagsasamantala umano sa mga menor de edad na testigo sa Kian de los Santos Lay case. Kidnapping, obstruction of justice at paglabag sa anti-wiretapping law ang isinampa ni Paras laban kay Hontiveros. Philippine Standard Time, 2:44 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ng trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon. Para umasenso. Para sa may tunay na ipinaglalaban, di pwedeng basta-bastang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang #1 energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may labang ka! Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito, what's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because you're helping everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo.
Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem. Diskarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte. Number 1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit ang sahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte. Sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section D! Ha? Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik na tayo ulit at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan at ang Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. Okay, pinabalik ko po sila, mga kapatid, etong complainant kanina, dahil nga marami silang sinabi during news break na sa aking palagay, pati kami, lulukuhin ito. Dahil kung tatay niya at nanay niya, niloko niya, tayo pa kayanin. Ilang beses niya pinatay yung kanyang tatay, ayon sa mga complainant. Sinabi niya pala sa kanila na yung tatay niya ay namatay para makahingi ng abuloy. Not once, but twice. At sinabi rin niya dito sa mga complainant na yung nanay niya ay malubha sa ospital para makakuha din ng tulong. Loko rin, ano? Kung tatay nanay nga nito, naloko tayo pa kaya. Pagsalitain natin itong mga complainant. Paki-flash yung mukha niya sa screen, Carol. Sige, Sir Lawrence, ikwento mo na ngayon yung paano nyo nakilala muna ito. Po, bali... Itong si Charlie Brahas Jr. Sige po. Kami po, nakilala ko siya 2007 po. Papasukin yung iba pang mga kasama? Halos sabay po kami sa nagtrabaho doon sa napasukan namin sa Medicard po. Medicard? Opo. Tapos, naka 3 years po siya, 3 years to 4 years na. Dito. And then, okay naman po, okay naman kaming magkasama po, wala naman naging problem po. Pero yun nga, nabalitaan ko rin po na nagpakalat nga po siya ng abuli nga sa office namin. Pero yun din ang alam ko na namatay na nga po daw ang tatay niya. Okay, Sir Mr. Charlie Brahas, Sir, Mr. Brahas, yes, Charlie. Sir. Charlie, kaya kami napatawag kasi inisip ko na baka pati kami dito sa Wanted sa radyo, ilulukoy mo kasi ang balita namin, ayon dito sa mga complainant mo, yung tatay mo pala, pinatay mo na ng 2 beses, sinabi mo sa kanila na patayin tatay mo para humingi ka ng abuloy sa kanila. Tama? The number you dialed is not accessible. Corner siya. Na-corner siya, doon napahiya siya. Talagang tatakas to. I-upload na natin to bukas para makita yung pagmumukha niya sa buong mundo. Ayan po, doon sa nanonood ng Action TV at saka sa live streaming po ng Wanted sa radyo. Yan po si Charlie Brahas Junior. The face of Stapador. Yan po, Junior. Right. Sinabi niya sa inyo na yung nanay niya malubha? Yes po. Nung Sabado po ng umaga, nagdadahilan na siya na umuulan. Kailangan daw isugod yung nanay niya sa lung center. Kasi schedule niya po ng meet up po namin yun. Na distribution na ng mga papers po. Passport, visa, gano'n. At ito pala sila, Nins, nagpa-dispedita na Oo nga. Ang ilan sa kanila kasi akala talagang makapagbiyahe na dahil pinakitaan pala sila ng mga ticket. At yung mga ticket na yun ay fake. Dalawa palang grupo, merong MOA group at merong Cubao group. Ano po yung pinagkaiba ng MOA at saka Cubao group? Siguro po sir, yung same scenario po, same din po yung mga sinasabi sa kanila. Ang pagkakaiba lang po yung amount na asking. Ano po mga pinangako sa inyo na trabaho pagdating ho dun sa Abu Dhabi? Iba rin po. Meron po kaming safety officer, office staff, document controller, mga ganun po, sir. Pero bakit po kayo napaniwala niya nang wala man lang siya pinapakita mga dokumento from the employer, supposed to be yung employer na kukuha sa inyo,
na merong nga ganong opening? Kasi ako, sir, halos turingan na namin para magkapatid nito eh. Kasi kumpare ko pa nga to. Tapos may mga pinapakita siya, kesyo ito yung bahay. Bahay niya, pag tinatanong ko, ito ba yung bahay mo? Maganda naman, maganda nga. And then may mga sasakyan nga siya. Tapos, Yung loob ng bahay niya? Bali, o labas lang? Labas lang po. Baka naman bahay lang nung nadaanan niya sa kalsada. Baka bahay ng Arabo. Nagpunta po kami nung Sabado, na-discover po namin na kapitbahay lang po pala nung... Hindi po kanilang sariling bahay. Maganda na po yung buhay niya. Tapos, nung kinakamusta ko siya, nag-start po to February. Kami po nag-uusap, pre, kamusta ka na dyan, kako? Baka kako, pwede mo ako matulungan. Ako po yung, actually, baka ako yung nauna sa kanila. Pwede mo ako natulungan kasi nga, ganito nga. Kailangan ko po ng extra budget kasi marami na nga po yung anak ko. Ano po sabi niya? Tapos, sige, pasa ka ng ganito. Send mo yung mga resume, passport. Then, bigyan mo ako ng ganitong amount para sa processing fee. Processing fee, ganun. Tapos, kahit kalating... Pero ang tanong ko kanina, so wala siyang pinakita sa inyo na mga papers from supposed to be employed na sinasabi niya na nangangailangan nga ng mga trabahador na binabanggit niya. O job order. Or kahit man lang posting doon sa company na with the company logo at saying na wanted ganitong mga posisyon. Wala. So ito'y based lamang sa tiwala dahil kaibigan at kumpare. Yun lang. Okay. Ay, ayan na. Charlie. Sir. Charlie. Okay. Yung tatay mo pala, pinatay mo na ng 2 beses. Kawawa naman si tatay mo. Sinabi mo pala, yung tatay mo ipatay na para ikaw ay makapanghingi ng abuloy sa kanila. Grabe ka naman, pati tatay mo, lulukoy mo. So, kaya nga sabi ko, kung tatay mo naloko mo, syempre, pwede mo lukoyin lahat ng tao sa mundo. Sir, hindi ko po pa lulukoyin, sir. Alam ko po kasi kayo po dyan, sir. Saka po naniniwala po kami ng magulang ko. Hanggat wala siguro kami nakikita na proof, ticket, visa, job order, hindi din kami naniniwala sa mga... At saka sinasabi mo, Charlie, October 5, baka naman, pagdating ng October 5, aalis ka na dyan at pupunta ka ng ibang bansa, tatakas ka na, tangay-tangay na yung pera nila. Sir. Bakit October 5? Sir, promise po yan. Anong meron sa October 5? October 5 po yung usapan namin po. Hindi nga, bukod sa napag-usapan ninyo, anong meron sa October 5? Meron ka bang dahilan para umuwi dito? Meron ka na... Dahilan ko lang po. Hindi, teka muna. Kung October 5, meron ka na bang ticket? At yung ticket na yan, pwede namin ma-verify kung talagang kargado yung ticket na yan. Meaning, kung talagang ikaw ay book sa araw na yon, sa ticket na yan. Meron? Opo, sir. Papaano ko po? Hindi. Meron kami ipakitang ticket ngayon na ikaw ay nakabook na for October 5. Papakita, sir. Magpapabook ka lang po. Magpapabook ka pa lang. Ayun. Sabi mo, uwi ka na. So, hindi ka pa sigurado. Paano kung fully book yung October 5? Hindi nga, Charlie. Sabi mo, uwi ka na October 5. Tapos ngayon, nung tatanungin kita kung meron ka na bang booking para ma-check namin sa airline, sabi mo, magpapabook ka pa lang. So, nanluloko ka. Hindi po, sir. Ganito na lang po, sir. Pag napabook ko na po, bukas po, sir, papakita ko po sa inyo agad po. Send ko po sa group chat po namin. Alam mo, Charlie, pati ako nag-aalanganin na sa'yo kanina sa boses mo na nadala mo ako. Mahinahong ka magsalita. Very, sir, pasensya na po talaga, sir. Very composed. Basta po ko sa usapan po. Wala na. Hindi, ang tanong ko lang, bakit kaya kailangan umabot pa ng October 5? Hindi ba pwedeng within 3 days makauwi ka na agad dito sa Pilipinas? Kasi kami, sa totoo lang, stress, hindi kami nakakatulog, hindi kami nakakain. Nag-resign pa kami. Anong date na ngayon? 25? Opo, wala po kaming trabaho ngayon. Sir, ako po, 10 years na po ako. Tapos, nangako siya. Magkano na po tig-isa sa inyo? Magkano? 32,000, may 11 po, may 20. Sa matotal po, sir, almost 500,000 po, yung kalating milyon po. Sa inyo? Sa lahat na po namin. Meron pa? 27 po kami lahat. Naku, ang laking kaso. So, Charlie, sir, okay, sagutin mo ng maayos yung tanong nila, anong guarantee na October 5 ay darating ka na nga? Dahil maraming beses ka na pala nangako sa kanila. Dapat hindi na October 5 yung uwi mo kung talagang desidido kang umuwi. Sa ticket agad po sa kanila.
Kasi ganito gagawin natin, Charlie. Kanina sabi ko, hindi ko muna ipopost sa Facebook. Ipopost ko na lang to. Ngayon habang nag-uusap tayo, Charlie, worldwide itong namin, itong yung airing natin, nakikita to, live streaming po ito, nakikita ito ngayon sa Abu Dhabi. Sirang-sira ka ngayon, Charlie Brahas Jr. Anong pangalan ng kumpanya mo, Charlie? NDC po, sir. LBC? NDC po, NDC. Opo. Bakit sinabi mo rito sa kanila, Gasco, ngayon NDC? Hindi ko po sinabi sa kanila kung Gasco, sir. Sinabi mo. Lahat kami. Pwede ka bang magbigay sa kung hindi mo kaya sa aming magbigay ng proof ng ID mo, pwede ba kay sir ka magbigay, magpasa ka sa website nila ng ID mo na ito talaga yung company mo? Hindi siya nagpapakita nun. Sige, magpakita ka ng ID para maniwala ako sa iyo, Charlie. Magpakita ka ng ID ngayon. Pwede ba? Opo, sir. Yung IT natin, si Ranet. Okay, kausapin mo nga, huwag mo ibababa ang telepono. Magpakita ka ng ID na talagang nagtatrabaho ka sa company na yan bilang as a sign of goodwill na ikaw ay nagsasabi ng totoo at magiging makatotohanan this time yung pangako mo, tutuparin mo. Tama? Opo. Okay. Ano masasabi nyo? Lahat ng kasama ko rito, tsaka ako, gusto ko na rin pong mag-back out. Ayoko na pong makipag-usap sa kanya po. Back out. Kasi gusto mo na lang i-refund na lang. At saka po yung danyo siguro. Kasi sir, August pa lang po, wala kaming trabaho, wala kaming maibayad sa bilis namin. Tapos magdi-December, lahat po sa amin po nawala yung tenure na 5 years, 10 years po kami sa company dahil sa pangakong... Alam niyo mga sir, walang pambayad ng danyos to, nanluloko nga para magkapera eh. Saan niyo kukunin yung pambayad ng danyos? Siguro yung refund na lang. Yes, kung maaari po, tsaka yung document po namin. Kahit na siguro ibenta mo to sa mga Arabo, walang bibili rito eh. Wala sir. Pambayad ng danyos. Di ba? Natawa sila. Hindi kasi, sabi mo, bayad danyos. Ibenta niya sarili sa mga Arabo, baka mamaya tatablahin pa to ng Arabo. Nakita niyo mukha, pakita mo nga yung mukha. Tira mo, maski nga Arabo, kita mo, maski nga Arabo, atras dito eh. Tingnan mo. Oo, di ba? Ito yung kinakatakutan ng mga Arabo eh. Anyway, dinadala lang sa tawa. Mga ito. Charlie. Yes, sir. Baka makulong ka pa dyan sa Abu Dhabi. Alam mo naman, mga Arabo, hindi lang pumada ilalagay sa'yo. Baka mamaya, buhos na ka ng langis. Patay kang bata ka. Ha? Charlie? Opo, sir. Tutupad na lang po ako sa usapan, sir, sa October 5. Huwag na lang gawin yung usapan. Back out na lang kami. Kunin mo na lang yung Kaya nga, October 5, babalik ka rito, Charlie. Dadalhin mo na yung mga pera nila. Document. At saka masama pa pala nito, Nins, yung mga passport nila, hawak na niya. Lahat po, red ribbon. Lahat po. Nakapagpa-red ribbon ba sila? Pati yung mga dokumento nila, Charlie, dalhin mo. Dadalhin ko po, sir. Kasi ang nakakatakot niyan, mga sir, baka yung mga passport ninyo magagamit sa kalokohan. Nagamit na. Di ba? Nagamit na, sir. Baka mag-loan siya o kung ano-ano pa. Tsaka po, based dun sa nare-receive naming text, meron mga Asia Link na nagte-text dun sa number na sa tao. Hindi namin alam kung... Pero ang surname, ang kinukol ng attention is related sa kanya. Siguro binibigay... Okay, ito. Attorney Eric Dolete, makinig ka, Mr. Charlie Brahas. Attorney Eric Dolete, magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, sir. Sir, ang dami ho dito ngayon, mga complainant against po sa isang OFW ngayon sa Abu Dhabi. Papa? At nanduloko po ito na sinasabi niya, actually illegal recruiter ng tawag sa kanya na nasa Abu Dhabi po siya ngayon, supposed to be he's an OFW at the same time. Matatracktan po ba natin by way of giving you the full name of this guy? At kung sakali man po matrack down nyo, pwede ho bang makalawit ito at mapreso sa... Yes, sir, ganito po. Pag registered po yan dito sa POA, ibig sabihin po pag documented po siya, matatracktan po natin siya, even the agency, no? Okay. And pwede po natin siyang ma-filean po ng kaso dito for disciplinary action po for commission of felony po yan. Punishable under Philippine law po. Okay. Paano po yung kanyang passport? Pwede ho ba makansila kung sakali baka mamaya makapag-isip ng tumakas papunta ng ibang bansa? Sir, yung sa passport po kasi DFA po kasi ang ano po. Okay, so ano pong pwedeng gawin ng POA dito laban sa kanya, sir? Sir, dito po, i-assist po natin yung mga complainants po dito at magpa-file po tayo ng disciplinary action against the worker po para po hindi na po siya makapag-abroad. Ayun.
Never na siya makapag-abroad. Good. Apo. Sige po, attorney. Salamat po, attorney. Mabuhay ka, Thank you attorney po, thank Dulete. you po, sir. Mr. Brahas. Yes po. Apo. Papailan ka ng kaso na hindi ka na makapag-abroad forever. Hindi ka na maging OFW Tutuparin ko kailanman. muna po yung sa October 5 po. Tutuparin mo October 5 para makapag-abroad ka pa. Yes po. Okay, talagang tutuparin. Let's tingnan po natin, sir. Sige po. Pagbigyan lang natin Pagbigyan siguro. po muna, kaharap naman po kayo, sir. Sige. October 5. Kung ano po, hindi naman po siguro siya tatakas. At Sige. October 5 Yan. Mr. Charlie Brahas, meron isa rito na medyo malamig-lamig ang ulo, hindi masyado mainit sa'yo. Pagbigyan ka raw. Anong pangalan mo ulit siya? JM Marasigan po, Si sir. JM Marasigan. Siya yung mukhang sabing pagbigyan ka raw. Yung iba gusto yung ulo mo. Kung pwede, nandito ka lang, baka binugbog ka na. Pero itong si JM, mukhang malamig, cool. Hanggang October 5 daw. Pasalamat ka sa kanya. Pagdating mo rito, halikan mong paa niya. Kasi ito yung umaawat ito mga iba, mainit ang ulo sa'yo. Salamat. October 5, pull out daw ba? Charlie? Ano po, sir? Yung pera nila sa October 5, ibabalik mo. Yun ang gusto nila mangyari. Babalik po, sir, sa kayong document po lahat. At saka yung mga documents lahat. So wala nang trabaho dyan, ha? Yes po. So, tanong ko na lang, since naka-air tayo, totoo ba na may trabaho kaming mapupuntahan? Totoo. Huwag kang magsinungaling. Hindi po ka nagsisinungaling. Totoo? Opo. Bakit tumagal ng gano'n, na delayed? Yun yung, marami kaming, Kasi actually sa gusto ka na, process naman sa din na po October nila 5, hindi ko, gusto ko lang talaga naming iharap, parang panel discussion tayo, ikaw yung nasa gitna. Ang dami naming tanong sa'yo na hindi mo masagot October online. 5 po. Kasi yun yung, ano mo sa amin pag nag-delete ka, hindi ka na namin nakakausap. So yung agam-agam namin, wala, masisiraan kami ng Pati mga niya sa Facebook, wala deactivated po, sir. Deactivated na niya. Pero kung pag nasa harapan ka namin, sagutin mo lahat yung mga katanungan namin. Yun yung gusto namin maharap. October 5, sasagutin ko lahat po. October 5, Charlie, kita-kita Yes tayo po, sa sir. Wanted sa radyo sa TV5. Okay? October 5. Alright. Hindi, yun nga, Charlie, ang tanong lang ng karamihan sa grupo, bakit hindi kayang mas maaga? Kasi 10 days pa siguro yung... Ano ba ngayon? Anong petsa ba? 25 ngayon, September 25. Okay, bakit nga, Charlie, yan ang tinatanong kanina, Charlie, bakit October 5? Bakit nga hindi agad-agad? Kasi po yun po yung yung paalam ko din po din sa office po. Yung ako pinayagan na din. Okay, yun daw ang paalam niya sa office. So, yun daw, yung October 5 mo dito, ilang araw kang tatagal? Kung sakaling sa legal process. Kung wala kang 15 kaso. days lang po. 15 2 days. weeks lang. Okay. 2 Sige, weeks. pagbigyan na natin siya, October 5. Okay. Sige. Kasi yun daw ang paalam niya sa Salamat kanyang po, Sir kumpanya. Rapi. Sige, Charlie, magkita-kita October 5. Pero wag niyo siyang bugbugin pagdating dito, Dito na lang po. Sige. Okay. Salamat, Charlie, October 5. Salamat din po, sir. Thank you. So, ganito na lang pagbigyan natin siya October 5. Kasi sir, actually, hindi kasi nung pumunta kami sa kanila at nakita namin kung ano yung setup ng family niya, yung nanay niya, yung tatay niya, yun yung medyo nakakaawa. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko kasi alam kung ano yung pinaghuhugutan niya, kung paano nagawa niya sa amin to. Nakatunayan ganito yung status ng magulang niya. Nakita niyo pong bahay niya? Opo, nakita po namin. Nakita niyo yung parents niya? Opo, sir. Nakausap po namin. No, so nung sinabi mo sa tatay niya, tay, patay na raw kayo, buhay pa pala kayo, anong sabi niya? Tatawa-tawa lang po si sir. Kasi siyempre, katandaan po siguro, parang nasa 60-something na po si sir. Hindi na po namin siya... So marami siyang nakuhang perang abuloy dahil sinabi niya patay yung tatay. Siguro po, sir. Siguro po. Kasi ang alam ko po, pag ang isang empleyado ng isang company, kapag namatayan ka, nagbibigay rin sila ng assistance, burial assistance. So dalawang beses siya nasabing patay. Siguro po. Yung nanay niya, sir, tinanong ko na-stroke ba talaga ako? Na ICU. Sabi niya, hindi naman daw. Na-stroke lang siya, pero na-confine siya ng 1 week, gano'n. Kasi sabi niya, today kasi sabi niya, kaya hindi siya kami sinipot, na-stroke daw kayo. Kawawa naman tong nung parents. dinala namin sila sa police station po para hingin ng side, iyak na lang siya ng iyak. Sino po? Yung nanay po. Dahil hindi niya matanggap siguro, o hindi namin po alam, hindi niya siguro matanggap kung bakit nga ginawa. Pero walang kinalaman po yung peras niya sa kanyang kalokohan. Hindi po namin siya masabi kasi nakaka-receive din po ng payment yung nanay. Remittances po.
Kaya hindi po namin sure kung may kinalaman siya or alam po nila ng kamag-anak na may ginagawang ganito po yung tao. Sige po, sa October 5 po, tingnan natin kung ano mangyari. Anyway, kompleto naman ho tayo sa mga information about him. May mga picture po natin siya. At yes. Sir, pwede ba yan makasuhan ng staffa rin? Pwede. Large-scale staffa pa rin. Pwede pagdating niya rito sa Pilipinas. Large-scale staffa po dito. Yes. Dahil marami kayo Sa non-bailable offense po yan, pag large-scale staffa. Sige. At nangako naman po yung POA na once pag maisampa po yung kaso against him sa POA, hindi na siya makapag-abroad. Ban na siya sa abroad. Okay? Sige, sir. Okay po. Salamat po ng marami, sir. Thank you po. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery, dare to compare. At ng CDO Carne Norte. At may isa pa tayong sumbong, si Miss Olivia Ayungon. Siya po ay dating kasambahay sa kanyang amo at ang kanyang nirereklamo ay itong amo niya, idol, kasi sa ginawa daw pong paninira sa kanya sa social media. Sige, papasukin na natin. At habang pinapapasok pa, ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liiti mo lamang na Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Sige po, Ma'am Olivia, pakikwento po kay Idol. Ano pong paninira pong ginagawa sa inyo, Ma'am Olivia? Sino po si Ma'am Olivia kayo? Paalam po ako sa kanila. Anong klaseng paninira po? Ito po sa Facebook. Ano pong sinasabi? Pinost po nila yung... Lapit po sa mikropono, ma'am. Ano pong pinost? Ito po. Wanted, katulong kasambahay. Wala naman. Okay. Sige. Magandang hapon po, Miss Mylene Malutaw. Ma'am? Hello? Ma'am. Good afternoon po. Ma'am, bakit niyo po... Ay, sandali lang po, sir. Wait lang po. Okay. Hello po? Miss Malutaw. Yes po. Ma'am, pwede kayo makasuhan dito ng libel. Pinalabas niyo pong wanted siya, samantalang hindi naman totoo. Actually po, kasi ayaw niya po magpakita sa akin. Haharapin ko po siya kahit saan. Ayaw niya po magpakita anong kasalanan niya po sa inyo? Umalis po siya ng bahay nang wala ako. Hindi siya tumupad sa usapan. Hanggang sa nag-check po ako ng gamit ko, may mga nawalang pera sa akin at saka gamit ko. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, bumalik siya, magpakita siya, makipag-usap siya sa akin. Wala pong, hanggang sa, sir, ang ginawa, paano ko po siya habulin, sir? Ni ID, wala. Ako, police clearance, and kahit na ano po, kinuha ko po yung email address niya sa pamangkin niya. Nung nalaman po niya, nakakuha ko ng picture niya, ginawa niya, din-activate po niya yung Facebook niya. Ma'am, sandali ma'am, magkano po mga nawala sa inyo? Siguro po mga nasa 10,000 plus po. Okay. Sige, sandali lang po. Ma'am Olivia, willing ka bang humarap sa kanya sa barangay? Opo. At kami hong mamamagitan? Opo. Para pakita sa kanya na malinis ka. Opo. Kasi nga po, sinabi niya bigla ka na umalis na hindi nagpaalam. Totoo ba? Hindi po. Bago po ako nagpaano sa kanya, sabi ko, nandito na yung pamangkin ko. Hindi, ma'am, ang gusto ko malaman, umalis ka ba ng basta-basta na lang? Hindi po. May paalam ka na umalis sa kanya? Opo. Alam po niya na may pupuntahan pa ako na asikasuhin ko po yung isis ko. Hindi, pero sinabi mo, ma'am, aalis na ako at hindi na ako babalik. Sinabi ko po sa kanya... O baka sinabi mo lang, aalis na ako, may pupuntahan lang ako sa SSS tapos hindi ka na bumalik. Hindi po. Ang sinabi ko sa kanya, hindi pa ako makakabalik sa diyan sa bahay kasi asikasuhin ko muna yung SS ko. Gusto Kailan nila... Kailan po ito? Nung kasi nung September 13 pa ako umalis sa kanila. Ano na ba ngayon? 13 ka umalis? Opo. Nagpa-blatter po sila, Kaya nga po, ma'am, kahit na sa akin mo ginawa yun, umalis ka, ang paalam mo lang, mag-aasikaso ka ng SSS. Ang SSS po, isang araw lang yan. Ngayon, naabutin ka na ng 2 linggo at meron pong nawala, talaga namang, maski na sino siguro, ma'am, magpo-post nga talaga sa social media ng ganon para, in fact, marami pang magpapasalamat kay Miss Mylene Malutaw. Ngayon ko lang nalaman yung totoong sitwasyon. Kasi pataso ako dito, ma'am. Para magkaroon ng awareness at pag-ingatan kayo.
Ngayon, babalik rin nyo, si amo pa may problema. Kung tutuusin, ikaw naman pala may problema. Kasi hindi ho tama na ikaw ay aalis sa kanya at hindi ka nalang babalik at sasabihin mo lang, meron pa akong ayusin. Hindi fair po yan. Kasi sabi ko sa Ma'am, kanya. hindi po fair sige yun. pa. Yung aalis ka, maski sa akin mo ginawa yan, Opo. sasabihin mo sa akin, Sir Rafi, aalis ako, ayos lang ako ng SSS. Opo. Tapos, lumipas ang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 linggo, 2 linggo, hindi ka pa rin babalik kasi may inaayos kang SSS at may nawala sa akin. Magpo-post din ako ng pagmumukha mo sa social media. Gagawin ko rin po yun. Para naman pag-ingatin yung mga ibang amo. So kung talagang walang kasalanan, humarap ka kay Miss Mylene. Opo. Mag-usap-usap kayo. Opo. Di ba? Kasi Opo. kung hindi kami tutulong sa'yo. Opo. Miss Mylene? Opo. Meron ho ba kayong mga patunay na talagang nawalan kayo? Opo sir, meron po akong patunay. Kaya ang problema nga po, syempre ayos na po yung kwarto ko. Napablatter niyo po ito, yung mga nawala? Napablatter po namin. Actually po, hinintay ko po siya ng ilang araw pa. So, hindi po siya nagpa-deactivate po siya ng Facebook niya. Hindi na rin po namin siya hindi na po makausap ng pamangkin niya siya dahil hindi na po siya makontak. Saka na po kami nagdesisyon na ipabarangay po siya kasi gusto ko rin po nasa legal po ako. Tama. Excuse me. Ma'am Olivia, ikaw ba'y minamaltrato ng iyong amo? Minsan po. Hindi, sandali lang pa, ako lang magtanong. Ma'am, diretso yung sagot, huwag ka magsinungaling. Opo. Minamaltrato ka ba? Minsan po. Anong kasi maltrato? Kasi minsan sabi ko, umaano ko yung kamay ko. Namamaga kasi ito, sir. Ma'am, Namamanhid hindi po. pwede yan. Hindi pwedeng gamitin yung rason yan. Opo. No, ang ibig sabihin maltrato, ikaw ba ay binubugbog? Hindi ka po. pinapakain? Hindi po. Hindi ka pinapatutulog? Hindi po. Tapos minumura ka araw-araw? Hindi po. Yun ang ibig sabihin ng maltrato. Opo. Pero yung namamaga yung kamay mo at ayaw mo Opo. lang maglaba, kalokohan yun. Hindi Okay. po. Opo. So walang pagmamaltrato. Opo. So yung pag-alis mo, paglayas mo nang walang paalam, it's a sign of guilt na meron kang ginawang masama kasi pag-alis mo, dina-activate mo lahat ng mga information Tinakot po kasi about you. ako Tinakot po ako sa text Kasi ma'am, Opo. ako po amo din. Okay? Opo. Sa akin mo ginawa yan, umalis ka at hindi naman ako gumagawa ng masama sa iyo Opo. nang walang paalam. Opo. At pagkatapos, may mga nawala sa gamit ko, talaga ipopost ko yung pagmumukha mo. Opo. Sasabihin ko, pag-ingatan nyo ito. Opo. Hindi ko nga lang sabihin wanted, sabihin ko nga lang, may nawala sa akin, ganito mga gamit, isa-isahin ko nga, ito mga nawala, ito mga resibo. Pag-ingatan nyo ito, magnanakaw to, gagawin ko rin yun. Di ba? So kung gusto nyo pumalinis talaga inyong pangalan, humarap kayo kay Miss Malutaw. Opo. Doon sa barangay, kami yung mamamagitan. Opo. Okay sa inyo yun. May gamit ka pa ba doon sa kanila? Wala na po. Talagang nilimpyo na. So ibig sabihin talagang Hindi layas ang... po, konti lang kasi ng damit ang Ma'am, it doesn't matter. ko Kasi po. ma'am, kung wala kang balak na mag-iskapo, meron ka man lang at least iniwan ng mga damit. This time, sabi mo, wala kang naiwan na isa, talagang balak mo nang mag-iskapo. Opo. Ang tawag ko niya, iskapo na. Diba? Opo. Mali ka ma'am, hindi kita matutulungan. Yung nakapost dyan, hindi ko gagalawin. Opo. Unless kung bumalik ka kay Miss Malutaw at ayusin mo. Opo. Payag ka. Opo. Kailan? Bukas po. Miss Mylene, Yes po, sir. bukas magkaharap-harap kayo sa barangay. Opo, sir. Anong oras po? Kasi, syempre, sir, may trabaho din po ako. Sige po. Sabi ko nga po sa kanya, hindi ako pwedeng umabsent dahil 2,000 ang kaltas kada araw. Sige po. Kailan? Para lang sa kalokohan niya. Miss Olivia, kailan? Bukas po. Anong oras nga raw? Sa umaga po. Anong oras sa umaga? Mga 8 po. Sobrang aga naman yan para sa amin din. Ma'am, anong oras po sa kayo? Hindi, yung mga reporter ko kasi, syempre, hindi pwede sobrang aga. Opo. Mga 9 po sa inyo, pwede? Miss Mylene? Naku, sir, kasi, kung totoo, ano po, hindi ko po hawak yung oras Hapon ko po, pwede kayo hapon. Pwede po gabi. Siguro gabi po ako pwede. Anong oras? Siguro mga 7 or 8. Pwede po ako. Siguro nasa bahay na po ako.
Hindi ko rin alam po kung kaya ng reporter namin. Malas mo talaga dito, Miss Olivia. Kasi ikaw mag-a-adjust, hindi kami mag-a-adjust dito. Kasi yung mga reporter din namin fully booked ngayon for the next 6 days. Ngayon, Sa ibang araw po, kung ano. kaya magtiis ka. Po. Kung kailan pwede si Miss Mylene kasi hindi na pala sobrang aga naman yung 8 o'clock sa mga reporter namin. Sobrang late naman yung 8 o'clock din ng gabi sa mga reporter namin. Miss Mylene, siguro anong araw ba pwede? Hindi ko po Sige, hindi ko ubusin yung oras dahil dyan sa mga schedule. Punta ka na lang doon sa kila Odette, doon ka na lang makipag-ayos ng schedule. Opo. Hindi ho dito sa programa ko marami pa akong oras na dapat bunuin. Salamat po. Salamat po, Miss Mylene. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you. Wanted. Okay. At isa pang kaso, sige, bago tayo mag-news break, si Lizelle de Guzman ay gusto namang makuha yung kanyang anak mula po sa kanyang dating live-in partner. At syempre, ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng J&T Plasticware. Ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At kung hanap mo ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Sige po, upuin na natin si Lizelle kasi yung kanyang ex-live-in partner ay nasa kabilang linya na. Nasaan si Lizelle? Kala ko nang mamadali tayo ng oras. Sige po, upuin na si Lizelle. Mamadali tayo dito. Sige, Miss Lizelle. Sige, ma'am, huwag kayo mahiya. Sige po. Nagagahon na po tayo sa oras. Tuloy-tuloy lang po, ma'am. Yan. So, ilan taon po yung anak niyo, ma'am? 5 years old po. 5 years old. Apo. Sige. Yung si Ronel Panis. Apo. Nasa linyang telepono. Mr. Ronel. Sir. Wala. Si Miss Catherine, yung kapatid. Apo. Catherine. Ano po? Okay. Ronel. Apo. Ronel? Laren? Chape po, sir, eh. Okay. Sir, andito po si Lizelle at gusto na po makuha yung kanyang anak. Ay, sir, hindi ko po kinuha yung anak sa kanya. Pinadala po niya sa akin ng bata kasi po, buntis po siya. Okay. Tapos, pinadala niya po sa akin ng bata, pinakuha niya sa akin sa kanya sa boarding house nila. Okay, sige. Paiksiin ko na nga po ito. Yung So, sir, dahil may batas po tayo, na 7 years old below, mapupunta sa nanay kapag nagkahiwalay si tatay at sa nanay. So kukunin na lang po dyan, kasama po yung MSWD at saka PNP. Okay, sir? Ay, wala po dito yung bata, sir. Nasa probinsya po, eh. Okay. Sabi mo kung nasaan sa probinsya at kukunin po niya. Ay, sir, di ba po, pag kasalanan din po ng babae, di ba makukuha ko rin po yon? Ano pong kasalanan ng babae? Kasi po, sir, ng lalaki po yan, eh. Buntis po yan ngayon. Okay. Pero iwalay na tayo. Yung bata dahil po sa kababayaan niya po. Hindi, pero nabuntis siya nung magkahiwalay na kayo, tama? Opo. Siyempre, sir, hiwalay na pala kayo. Wala ka nang pakialam kung at saka teka muna, kasal ba kayo? Hindi. Kasal ba kayo? Hindi. Hindi po kami kasal. Sandali lang po, sir. Kasi nung pinauwi niya po kami dito sa Manila. Sir, una-una, hindi pala kayo kasal. Okay. Opo. Doon ba sa birth certificate nakalagay ba pangalan niya sa tatay? Opo. Okay. Opo, sige. opo. Alright. Now, sir, hindi kayo kasal and then pangalawa, below 7 years old yan, dapat po mapunta na sa kanya yung bata. Yung sinasabi mo nasa probinsya, sir, kailangan sabi mo kung nasang probinsya para kukunin dahil kung hindi, kayo po ay may issue ng habeas corpus at mapipilitan ka i-produce yung bata. Okay, sir? Paano po yun sa probinsya po yung bata? Hindi po yung makukuha yan. Kaya nga po, mag-i-issue ang korte ng habeas corpus na ipoproduce mo yung bata. Kapag hindi mo gagawin yung contempt of court ka, makukulong ka. Ikaw na po mismo makukulong. Kaya hanapin mo kung nasaan yung bata. Eh sir, di ba po, pag... Hindi nga sir. Ang gagawin nito, si Miss Lizelle, sasamahan namin sa korte, kukuha siya ng habeas corpus kasi sabi mo yung bata wala sa iyo. So ngayon, utusan ka ng korte na i-produce yung bata within a certain period of time. Kapag hindi mo na-produce, makukulong ka. Okay? Sige po, sir. Okay, sige po. Okay na yan. Punta ka doon kay Odette para pag-usapin kung kukunin, pag ayaw niya ibigay na maayos. Kung ayaw niya, di pa-habeas corpus natin. Okay? Sige, thank you. Salamat po.
Tatak Wanted. Alright, at para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience, ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito pong Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, 3:30 ng hapon, at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan. Sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increased caller text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginahawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Krill, maputi-maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis.
Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 500 White dahil maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras, 3:35 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Aarangkada na ngayong hapon ang Senate inquiry sa hazing ng UST law student na si Horacio Asio Castillo III. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson, chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na imbitado sa inquiry ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na kabilang sa Immigration Lookout. Dadalo rin sa pagdinig ang pangunahing suspect na si John Paul Solano na nakasuhan na kaninang umaga sa Department of Justice. Sinabi ni Lacson na ilalahad ni Solano ang lahat ng kanyang nalalaman sa initiation ng fraternity. Imbitado rin sa pagdinig si UST Law Dean Nilo Divina at mga magulang ng nasawing law student. Sa ibang balita, nag-crash ang isang pribadong airplane sa San Agustin, Romblon kaninang alas 11 ng umaga. Ayon kay Superintendent Imelda Tolentino ng PNP Region 4B, ang aksidente ay naganap sa pagitan ng Barangay Agbayani at Binonggaan, 50 kilometro ang layo sa Tablas Airport. Inaalap na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang uri ng eroplano at kung sino ang crew na lulan nito. Nagsasagawa na rin ng investigasyon sa control tower upang mabatid ang detalye ng huling pakikipag-ugnayan ng piloto sa kanila. Samantala, balita naman sa ibayong dagat, arestado ang isang lalaki na sumabit sa tumatakbong tren sa Australia. Sumabit ang lalaki sa rear ng tren na tumatakbo ng 110 km per hour. Ayon sa Public Transport Authority, spokesperson David Hines, humawak sa windshield wiper ang lalaki. Agad inaresto ang lalaki pagdating sa susunod na istasyon. Philippine Standard Time, 3:36 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Nais ko palang batiin itong Romy and Aubrey. Ito yung suki natin, Nins. Yes, oo. Ito yung suki natin ng sibuyas na pagkalakas-lakas pag nagpatugtog ng kanilang radyo, pag programa na natin. Siya ay si Romy and Aubrey, pangalang tindahan, Rafi Bayanay, Reynante Bayanay, Roldan Tampilik, Russell Sabalyo, Jay Ribucan, Ronron Rojas, Romy and Aubrey. Ito yung mag-asawa. Thank you. Sila yung boss. Inuna yung pangalan ng mga tauhan kaysa sa boss. Okay lang yon. Ibig sabihin, marunong magmahal itong si Romy and Aubrey sa kanilang mga tauhan. Kaya pala lumalago yung kanilang tindahan dahil marunong sila mag-alaga ng mga tauhan. Yan. Pag gusto niyo po ng mga mura, sariwang sibuyas, hanapin niyo po yung Romy and Aubrey na tindahan. Yan po ay nasa Farmers Cubao. Sabihin niyo lang, Romy and Audrey, bibili kami dyan, may discount daw. Hindi, joke. Yun. Thank you po. Thank you. Mga Romy and Audrey. Market. Aubrey, hindi Audrey, Aubrey. Aubrey. Oo, Romy and Aubrey. Thank you po. Thank you. And also, ito happy listening daw kay Mark Nelson Garcia and to Class 7G dyan sa Lasal Green Hills. Magandang hapon at pag-greet din daw si Miss Kathy G. DJ po ito, birthday niya ngayon mula kay DJ Mac. Happy birthday! Ulitin ko pag gusto niyong sibuyas at bawang na sariwa, dyan sa Farmers Cubao, punta kayo, Romy and Aubrey. Okay. Okay, may bisita tayo all the way from Leyte. Andito na yung resolution nila, Idol. Si Mr. Timoteo Fuentes et al. Ay nandito para mapatigil na yung quarrying sa kanilang lugar sa may barangay Tugbong, Kananga, Leyte. At may resolution na implementation na lang. Oh, okay.
Magandang hapon po sa inyo, Sir Timoteo. May hapon, sir. Mayong hapon. Galing po kayo nito ng Leyte? Leyte. Alright. Meron ng order ang Environmental Management Bureau na ipatigil na itong quarrying. Okay. Sige. Kausapin natin itong si Mayor. Nasa meeting lang daw. Miss Maria Luz Fin, Secretary to the Mayor, Cananga, Leyte. Ma'am Maria, magandang hapon. Ma'am? Yes, good afternoon po, sir. Good afternoon. Si Rafi Tulfo po ito sa Radyo 5. Yes po, Manila, sir. Sa TV5. Ma'am, meron na pong resolution. Mayroon ng resolution. Opo. So, ipatitigil nyo na po yan? Oo, di pa titigil na. Ang sir, kanina tinawagan na lahat yung barangay concern kasi dalawa ito Barangay Tugbong, Barangay Santo Niño. So, tinawagan na yung mga barangay captain na nandito. Mayroon ng resolution kami na-receive na ipapitigil from EMB na stop immediately. Exactly. Yung operation. Bukod pa dyan, sila ho'y pinagmumulta ng 10,000, 25, ang dami. Yeah. Oo. So ma'am, stop immediately. So ibig sabihin, ngayong araw na ito, stop na sila, tama? Tama po yan, sir. Okay, sige. Anong gusto mong sabihin, Sir Timoteo? Stop na lang ngayong araw. Ito ma'am, may gustong sabihin si Sir Timoteo. Ano, sir? Problema kasi, ito po. ayaw tumigil kasi itong permit. Tigil na raw ngayong araw. Sana tigil na, dahil matigas talaga ang ulo nito So ma'am, papamonitor po namin sa mga taga dyan sa inyo para masiguro na talagang tigil na, tama po? Yes po, sir. Ang totoo, sir, mayroon naman sigurong copy sila sa resolution. Meron nga po. Sila nga po may dala ng kopya ng resolution. Yes, sir. Ang gusto lang po nilang mangyari, talagang mapatigil na po. Okay, pinatigil na ni Mayor, sir. Pinatigil na. Pero itong mga, sir, papel na, yung permit sa province, kaya nga sir, tigil na. Pag hindi pa rin po tumigil, tawagan niyo po kami at may mga tatawagan tayo. Pero sige, tumigil na po. Salamat po, mama. Sige, sir. Sir, yung mga barangay captain, nininsta na din na i-monitor sila. Pag hindi pa nagtigil, yun na na si Mayor Chan. Hindi ma'am, talagang tigil na. Pag hindi sila tumigil, ibig sabihin, may lagay ang mga barangay chairman. Kaya nga, sir. Oo. Siyempre ma'am, alam naman namin na si Mayor ay mabait, si Mayor Rowena Cordilla. Pero siyempre, pag hindi pa rin po tumigil, baka pati yung si Mayor madadamay po pagbibintangan ng mga tao na tumatanggap din kahit hindi naman totoo, di ba? Correct ko, sir. Correct nga, di ba? Yes, siguraduhin po natin na matigil para hindi po pag-isipan si Mayor na tumatanggap. Yeah. Oo. Sige. Okay. Ba't tuloy pa rin yung requisition sir, ni Ron, sir? na-order na ipa-stop talaga. Salamat po. Sige, sir. Ganitong gawin natin. Monitor nyo po. Pag hindi pa rin tumigil, bigay po namin yung telephone number namin sa inyo. Tawagan nyo kami ulit para patigil natin sa Mayor. Kung hindi pa Mayor, Governor. Akyat. Basta tigil na po yan. Okay? Sige, salamat, sir. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At nandito po si Ma'am Maria Salvacion Agarin para mag-follow up dun sa isang sheriff sa kanilang kaso dahil hanggang ngayon pa rin pala, Idol, ay wala pa rin itong nagagawa. Pero meron na ding resolution. Asan na yung kopya ng resolution mo? Ay, nasa bag ko po. Sige, ipakuha natin. Anyway. Okay. Sige, Sheriff ng RTC Branch 51, Sorsogon. Magandang hapon po, Sheriff. Abogado nila. Hello, sir. Yes, sir. Andito po si Miss Maria Salvacion Agarin. Yeah po, opo. Nanalo na po siya sa kanyang civil case. Oho, yung tatay ko nila, sila po yung mga heirs lang eh. Opo. Ano ba yung pinanalo yung kaso mo pala, Ma'am Maria? Sir, Damages yan. Damages? Civil case. Oo, sa Piltrangco. Piltrangco? Opo. So, sir, paano natin ma-execute to? In-execute na ho, kaya lang may mga proseso pa tayo inaantay. Ano po inaantay nyo, sir? Yung mga sagot ho ng mga bangko, dahil nagagarnis ho kami ng mga bangko. Kaya hindi natin malalaman kung saang bangko talaga may deposit ang Piltrangco. Hindi niyo po alam kung anong bangko? O lahat naman bangko malapit sa Pasay, pinadalan ko na ng notice of garnishment. Gansi naman, hindi naman mga dadali yan dahil depende rin sa bangko yan eh. Saka yung mga mailing ho natin ngayon, mahirap dahil kukunti yung mga tao ng post office. Mailing ng post office.
Ano ho kaya, sir, kung ididiretso na lang po sa mga bangko kaysa naman papadaan sa main sa post office? Sa post office, kuminsan nawawala yung mga... Ay, yung process din namin, paano namin maaari yun? Yung mailing ho namin, yung ginagawa namin, yung email namin yan. Yun talagang proseso? Oo, yun ang proseso. Okay, sige, kung yun ang proseso. So, Ma'am Maria... Sino sila? Sorry po, sir, sorry. Si Rafi Tulfo po ito, sir, sa Radyo 5. Ay, Mr. Rafi Tulfo po. Opo, sir. Magandang hapon, no? Magandang hapon din po, sir. Po, dahil, okay lang po. Baka sabihin nyo, ginagawa namin yung trabaho, kaya lang hindi mo makapaghintay yung kliyente. Minamadali rin kami. Kailangan mga proseso tayo inaantay. Opo, naintindihan ko po, sir. Pero, sir, kung tingnan din natin yung side po ng complainant, matagal na po sila nag-antay, kahit sino naman siguro, sir, maging anxious na po. Hindi naman proseso yung madali naman. Na-serve ko na yung writ of execution. Kailan niyo po na-serve yung ano po, sir? Kailan niyo po napadala yung... Last month yan, August yun eh. So, kailan po ninyo tinatayang sasagot po yung mga bangko? Yun nga, depende sa kanila. Nagpadala ko ng letter doon, hindi natin maliman yung alaman kung kailan darating yung reply nila. Pero pwede ba natin bigyan ng say 2 weeks, after 2 weeks, pag walang sagot, then gagawa po tayo ng follow-up? Hinaantay ko lang lahot yun. Hinaantay ko na yung first reply para may follow-up. Hindi na tayo magpa-follow-up na wala pang reply. Opo. Halimbawa, sir, isang taon po walang reply yung bangko. Ano pong gagawin natin? Hindi. Inaano ko yun. Gagawa na kami ng another step naman. Pwede ko kami mag-levy ng mga bus. Pwede yung ganun. Mag-levy ng mga bus? Oo. Ba't di po natin unahin na agad mag-levy sa mga bus? Kaysa mag-antay tayo sa bangko hanggang sa pangputi ang uwak? Hindi. Tinatapos lang namin yung matapos yung lahat ng sagot ng bangko. Hindi, sir. Okay. Sorry, sir. Akala ko kasi sarado nitong kumpanya. Sir, sorry hindi kita tuturuan sa trabaho mo, pero ito dapat talaga ang gagawin mo. Sabay-sabay mo, sir, ililevy yan, levy sa boss at saka sulat sa bangko. Kung ano po yung mauna, then yun po ang ipapatupad ninyo. Kung halimbawa, nag-levy na kayo doon sa bus worth, sabihin natin, 100,000 na satisfy na po itong kanyang claim. And then biglang nagpadala ang bangko na sabi merong 1 million. Tablahin nyo na yun po yung bangko. Unahin nyo na po itong sa bus. Ganun ang gagawin na ako namin. Kaya lang, may inaantay pa akong sagot para... hindi, sir. Sorry, sir. Sorry. No, it's not, hindi po ganun dapat. Dapat, sir, sabay-sabay. Ililevy nyo na po yung bus. Ngayon na po, sir. Tapos magpadala ka ng sulat sa bangko. Sige. Gagawin na. Kasi alam mo naman, sir, sa post office, matagal yan, sir. Konti yung pasensya lang yung kliyente. Baka sabihin, madaling isang may solusyon kaagad. So, sir, kailan mo pa ililevy yung mga unit ng bus nitong Piltrangco? Pasensya na ho. Dahil nakalibo ko isang buwan eh. Hindi ko pa magagawa ngayon. Nakalipo ng isang buwan? Opo. Ano po kasi tinawagan ko siya nung last week. Tapos yun, finalo up ko ulit siya. Then sabi niya sa akin, mag-antay-antay lang. Ganun po laging sinasabi niya sa akin. Tawagan nyo ng korte. Sir, sino po nagbigay sa inyo ng perang pang-leave? Pang-bakasyon? Nakabakasyon ho ako. Saan po kayo nakabakasyon? Sa Hong Kong o sa Boracay? Sa out of the country po. Mga anak ko. Out of the country! Uy, out of the country po. Sino kayong bumili ng ticket? Sino kaya sa palagay nyo? Yung anak ko ho. Yung anak mo. Okay. Bakit ho? Wala lang, sir. Nagtatanong lang ako. Baka naman meron na nag-sponsor dyan ng mga bus company. Wala ho. Yung anak ko ho. Wala naman. Mga anak ko ho. Mga anak mo. Oo. Hindi po yung mga bus company dyan. Wala akong sinasabi ko ng bus company. Wala ba? Baka naman yung bus company nagbigay ng ticket tapos meron pang pabaon na dolyar. Nasa probinsya ho tayo. Hindi ho pwedeng pumunta agad Manila. Sa probinsya pa ho pa tayo. Aha. Pero siyempre, sir, so 1 month pa, sir? Ang balik mo? Kaya kakantay na lang po. Sige, off-air na lang gagawin natin to. Tawagan natin yung korte. Kailan po ang balik nyo from vacation, sir? Anong araw? Mga November, pasik ng November, balik na ho ako. So, sir, tinatawag namin kayo from what country ngayon? Ano? Saan bansa kayo ngayon? Nasa Manila ho ako. Sabi mo out of the country ka, tapos ngayon nasa Manila. Aalis ko kami ngayon sa bukas. Sa bukas. Hindi mo pa alam, sigurado alis mo. Sir, nakakalata na ako. Sigurado na ho. Hindi, kasi sabi mo, alis ako kasi kung alis ka bukas, sabi mo agad bukas, sir, mukhang nagdidili-dali ka, sir, hindi ho, tagal na ho plano to.
Aba. Wala namang problema, nakalib ako. May authority naman ako sa... Alam ko yan, sir. Wala namang problema. Pero ang dito lang, kaduda-duda, sir, bakit may nagdidili-dali kayo at marami kayong mga sinasabi, mga kung ano-ano pa dito sa complainant na para mag-antay at huwag magmadali. Ganun na po talaga. Nag-antay pa ako mga sagutin. Kaya nung bago ko malis ng opisina... Sir, ang gagawin po namin, sir, akit po kami sa judge. At kung yung sino ba yung pinaka-hepe sa korte po ninyo? Yung presiding judge, Hindi po, bukod pa dyan. Sino ba yung chief ng judge? Sa RTC ako pa doon, sa RTC po. Sige po. Regional Trial Court. Ano pong pangalan ng judge ninyo? Bernard Jimenez po. Sige po. Tatawagan po namin si Bernard Jimenez, si Judge Bernard Jimenez. Opo, at alamin namin kung talagang... Pati yung abogado niya, tawagin niyo rin para mas magandang maka-explain siya. Opo. At siyempre, sir, ang gusto rin po namin, yung pong mabilis ang proseso. Okay, sir? Yun nga. Lahat naman gusto natapos lahat ng mga trabaho. Sige. Salamat po, sir, ha? Okay po. Sige po. Ma'am Maria, punto tayo sa kabilang Thank you po, sir. Pag-usapan po natin kung paano natin malaktawan itong prosesong napakabagal ni Mr. Alamer. Okay? Thank you po. Okay, at susunod na po si Nanay Christopher Min kasama si Mr. Ronnie Carrasco sa Christopher Min. At ako po si Nina Tuduran. Just Rafi Tulfo, mabait ang mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang.